trigonometry, ang tatandaan nyo lang pong formula dyan, Q is equal to MCAT. Okay. Yan lang tatandaan nyo. Okay. Yung M, yan yung mass. Yung C, yung specific heat. And then yung delta T, yung change in temperature or T final minus T initial. Okay. Yun lang yung tatandaan. Okay. So, try natin ito. How much energy is required to raise the temperature of 90 grams of water from 27 Celsius to 45 Celsius? So, lalagay natin. Q is equal to, ano yung mass? 90 grams. 90 grams times, okay. So, ano yung specific heat ni water? So, ang specific heat po ni water, that is, sorry po. So, specific heat ni water, okay, tatandaan nyo, 4.184. Okay, 4.184 joules per gram per Celsius. Okay. Yun po tatandaan nyo, pag water, ang specific heat niya is 4.184 joules per gram per degree Celsius. Okay? So, yan. So, yan yung C natin. And then, ano yung T, delta T? So, T final minus T initial. So, ano ba yung final temperature natin? 45. So, 45 degrees Celsius minus, anong initial? 27. So, 27 degrees Celsius. Tapos, cancel tayo ng unit. So, ito, makakancel ito. Ito, makakancel rin to. So, matitira si joules. So, pag nilagay natin yan sa calcu, so, magiging 90 times 4.184 times 45 minus 27, ang sagot, 6778.08. So, 6778.08 joules po. And yan po yung ating sagot. So, yan daw yung gaano karaming energy ang kailangan para ma-raise si water from 27 to 45. Okay? So, gets naman po. Okay, formula-based lang ulit si calorimetry. So, tandaan nyo lang lagi, Q is equal to MCAT. Okay, MC delta T. Okay, so next question tayo. A metal that weighs 75 grams at 180 degrees Celsius was dropped in a container with 300 grams of water at 25 degrees Celsius. The final temperature of the mixture was 30 degrees Celsius. What is the specific heat capacity of the metal? Okay, pag po nakita nyo yung ganyan, mga ganyan tanong na may metal, tapos may water, ibig sabihin may heat transfer na nagaganap. Okay, so ang tatandaan nyo po, ang formula kapag may heat transfer na naganap is negative Q ng metal is equal to Q ng water. Okay, yun lang yung tatandaan. Tapos ano ba yung Q? Di ba MCAT yan? So basically, negative MCAT is equal to positive MCAT. Okay? So, yun lang yung gagawin natin. Okay? Gets ba? Ito yung formula kapag nakita nyo, hindi lang water yung hinahanapan ng energy. Okay? So, gagawin natin, substitute lang tayo ng values. So, ano yung mass ng metal? 75 grams, diba? So, lagay natin 75 grams times. Okay, ang tinatanong, what is the specific heat capacity of the metal? So, since wala tayong specific heat capacity, lalagay lang natin C. Okay, siya yung hinahanap natin. Okay, and then times. Ano yung delta T? Again, that's T final minus T initial. Okay, so sabi dito, the final temperature of the mixture was 30 degrees Celsius. So, ibig sabihin, parehas yung metal tsaka yung water is 30 degrees Celsius. So, lalagay natin 30 degrees Celsius minus, okay, ano daw yung initial ni metal? Sabi 180.
So, 180 degrees Celsius. So, yan po. Ito yan. Ito yan ha. Ito yan. Okay? Tapos, lalagay natin is equal to. Lagay naman natin yung mass ni water. So, ano yung mass ni water? 300 grams. So, 300 grams times ano yung specific heat ni ano specific heat ni water, that is 4.184, di ba? 4.184 times ano yung delta T final minus T initial. So again, final temperature daw ng mixture is 30 degrees Celsius, so 30 rin ito, minus ano yung initial ni water, sabi 25 degrees Celsius. So 25 degrees Celsius. Hindi ko nalalagay yung unit, nakakatamad eh. Okay? And then, yan. So bali, isosolve na natin yan. Kung baga, i-equate natin itong si C. I-equate natin sila kay C. So ang gagawin natin, C is equal to 300 times 4.184 times 30.25. Actually, isolve na natin. Ano ba 30 minus 25? 5. So, 5 all over. Ito. Since, di ba, multiplication yan, ililipat natin sa kabila. So, bali, i-divide natin. Kasi kabaliktaran ng multiplication is division. So, divided by, kung ano ito. So, negative 75 times 30 minus 180. 30 minus 180. So, negative 150. Yan. Tapos, ikakalculate na lang natin yan. So, lalagay natin 300 times 4.184 times 5 over negative 75 times negative 150. Okay? And then, pag in-equal sign natin, ang sagot daw, C is equal to 0.56. Ano yung unit kapag specific heat? Joules per grams per Celsius. Okay? Yan. So, gets po ba? Gets ba kung paano nakuha natin ito? Bali, nag-divide lang tayo both sides by 75 grams. 75 tsaka negative 150. Para makancel itong dalawa, tapos matitira na lang si C. Okay, so yun lang yung nangyari. So, gets po ba? Opo, nagets ko po, idol. Okay, ngayon, tuturuan ko kayo ng Caltech para hindi nyo nagagawin itong buong to. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano to i-solve sa CalQ. So, ang gagawin nyo lang, okay, ilalagay nyo itong buong equation sa CalQ nyo. So, makinig kayo guys mabuti. So, lalagay natin negative 75 times itong C. Ayan, itong C, gagawin natin yung X na lang sa CalQ. So, paano ba maglagay ng X? So, pipindutin nyo alpha, itong alpha. Okay, itong alpha, pindutin nyo. Tapos itong close parenthesis. Ayan, so malalagay si X. Okay. Tapos, lagay nyo na 30 minus 180. Yan. Tapos, paano kayo maglalagay ng equal sign? Okay, hindi nyo to pipindutin ha. Hindi nyo yun pipindutin kasi iba yung magiging sagot. So, para maglagay ng equal sign, pipindutin nyo alpha, tas calc. Okay, nagets po ba? Nasundan? Okay, so try nyo rin sa calc. So, yan. So, meron tayo negative 75 times x times 30 minus 180. And then, lagay nyo naman itong part na to. So, wait lang. So, magiging 300 times 4.184 times 30 minus 25. Yan. Tapos, yan na yun, diba? Hindi nyo pipindutin si equal sign kasi magsi-syntax error yan. Ang pipindutin nyo is shift tapos calc. Tapos lalabas si solve for x. Tapos pag pinindot nyo si equal sign, boom, lalabas na. X is equal to 0.56, which is, eto yon. Okay? So, nagets po ba? Okay? So, again, para maglagay ng X sa CalQ, pipindutin nyo lang is alpha. Alpha. Tapos yung
itong symbol. So maglalagay na yan ng x. Tapos para makapaglagay ng equal sign, pipindutin nyo lang alpha. Tapos itong calc. Okay. Tapos para naman masolve nyo, pipindutin nyo shift. Okay, shift tapos itong calc. Okay. Tapos kapag ginawa niyo ng tama, lalabas na si C. Di ba? Di ka na nag-transpose, diretso calc yun na. So gets naman. Okay. So yun po yung sagot, 0.56 joules per gram Celsius. Okay, ngayon, try ulit natin. Isa pa. So, ano ito? 150 grams of zinc metal where C is equal to 0.38 joules per gram Celsius at 100 Celsius was placed in 200 grams of water at 25 degrees Celsius. What is the final temperature of the mixture? Okay. So, again, heat transfer yan. So, negative MCAT is equal to MCAT. Okay, so ano yung mass ni zinc? 150. So negative times 150 times ano yung specific heat? C, 0. Specific heat nga ba tawag dito? Pa-confirm nga. Specific heat capacity. Nakalimutan ko tawag. Basta yun. 0. Pag maliit yung C. Pag malaki yung Okay. pag capitalized. Okay. So ngayon, next. Ano daw yung tanong? What is the final temperature of the mixture? So, ibig sabihin, hindi natin alam si T final. Okay, T final, hindi natin alam. So, lalagay lang natin T final. Minus, ano yung initial temperature ni zinc? 100 Celsius. So, 100 Celsius. Yan, is equal to, ano yung mass ni water? 200. 200 times, specific heat niya, yung C, 4.184. Times, again, di daw natin alam yung final temperature, so lagay lang natin T final minus, ano yung initial? 25. So, 25. Yan. Ngayon, imbis na isolve natin yan, ng mano-mano, Caltech na lang ulit tayo, no? So, bale, itong T final na to, gagawin natin silang X. So, lagay natin negative 150 times 0.38. And then, yung T final, gagawin nating X. So, alpha. Tapos ito, makakalagay tayo ng X. Minus 100. Yan. Tapos is equal to. So, paano mag-equal sign? Alpha, tapos calc. Yan. Tapos 200. And then 4.184. And then, T final, gagawin ulit nating X. So, alpha X minus 25. Yan. So, nakasunod ba lahat? So, yan. Yun yung ilalagay natin sa calcu. And then, para ma-solve siya, pipinutin nyo, shift, tapos calc. Tapos lalabas, solve for x. So, ang x daw is 29.78. So, T final daw is equal to 29.78 Celsius. Okay. Nagets po ba, guys? Gets ba? Nagets ang shortcut. Okay. So, sana, pwede naman 'di ba mag-cycle sa exam? Tama 'di ba? Suntukan na lang kung bawal mag-calcu, ba? Bakit iba ang sagot? Aray mo, iba yung sagot. Wait, check ulit natin bakit iba yung sagot. Negative 150, 0.38 times x minus 100. Tapos 200 times 4.184 x minus 20. Okay. Sorry. Nakalimutan ko. Hindi ko pala ito nabago. Binago ko nga pala yung tanong. Sorry. Nakalimutan kong palitan yung sagot. Binago ko nga pala yung tanong. Sorry, guys. So, yan. Sorry po. Nakalimutan ko baguhin.
Okay. So, yun lang po ang calorimetry, pati yung Caltech. Sana na-gets nyo. Next tayo. Last topic na. Wow, redox reactions. So, ito is sa electrochem, no? So, sino man nagre-record, sana nag-start ka na ng new recording. Okay. So, 63. Identify the reducing and oxidizing agents. Okay. So, ang tatandaan nyo po, kapag na-oxidized, okay, pag na-oxidized po ang isang compound, okay, ang nangyayari sa kanya is nababawasan yung electrons. So, yun ibig sabihin, pag nabawasan ng electrons, ibig sabihin, tumaas yung charge. Okay? So, for example, meron kang Zn na naging Zn2 plus ay positive 2. So, kung makikita nyo, tumaas yung charge niya. Ibig sabihin, nabawasan siya ng electrons. And which means, siya ay na-oxidize. Okay? So, yan yung example ng oxidized na compound. Ngayon, paano naman kapag reduced? Okay? Kapag reduced, ang nangyayari is nadadagdagan ng electrons. And kapag nadadagdagan ng electrons, bumababa ang charge. Bakit bumababa? Ayun, negative siya eh. So, pag nadadagdagan ng negative, edi bababa yung overall charge. 'Di ba? So, kunwari, may Zn plus 2 ka, tapos naging Zn. So, nangyari, from positive 2, naging 0 yung charge. So, ibig sabihin, bumaba. Which means, na-reduce ito. Okay? Okay. So, ngayon, ano naman ibig sabihin kapag oxidizing agent? Okay? Ang oxidizing agent po, siya po yung nare-reduce. Okay? Siya yung nare-reduce or siya yung bumababa yung charge. At yung reducing agent naman, yung reducing agent, siya yung na-oxidize. Okay, so magkabaliktad, no? Pag oxidizing agent, siya yung nare-reduce. Pag reducing agent, siya yung na-oxidize. Okay? So, try natin itong tanong. Identify the reducing and oxidizing agents. So, sulat natin. Nandito pa rin yung hindi naman mabura. Permanent. So, Zn plus HCl na naging H2 plus ZnCl2. Yan. So, ngayon, gagawin natin, identify natin yung charge nila. So, tatandaan nyo po, kapag isang element lang, okay, ang charge po nila is 0. Okay? So, itong si zinc tsaka si hydrogen, 0 po yung charge nila. Ngayon, ano naman yung charge na itong dalawang to, H tsaka Cl? So, di ba ang H, siya is positive 1, si Cl is negative 1. Pag nag-criss-cross kayo, magiging HCl. So, ibig sabihin, yung charge neto ni H dito is positive 1. Yung charge naman ni chlorine dito is negative 1. Okay? Nagets naman. Tapos, dito, ano naman yung charge ni zinc tsaka chlorine. So, since yung 2, may 2 sa subscript ni Cl, ibig sabihin, siya yung charge ni zinc. Siya yung charge ni zinc. Tapos, di ba may 1 dito? Ibig sabihin, yung charge ni chlorine is negative 1. Okay? Nagets nyo po yung sa yung nangyari doon. Paano naging ganun yung mga charge nila. Okay? So, ngayon, tingnan natin. Si zinc daw, from 0, naging positive 2. So, ano nangyari doon? Tumaas yung charge.
So ano ibig sabihin kapag tumaas ng charge? Nag-loss ng electrons. So ibig sabihin, si zinc daw ay na-oxidize. Okay? Tapos sunod naman, kung mapapansin nyo, itong si chlorine, -1 dito, tapos dito -1 pa rin. So hindi siya si oxidizing or reducing agent. Bakit? Wala naman nagbago sa charge niya eh. So bali wala na lang siya. Pero dito, si H +1. Tapos dito naging 0. So ano nangyari doon? Ibig sabihin, bumaba yung charge, 'di ba? From 1 to 0. So pag bumaba yung charge, ano 'yon? Reduced. Okay? So si H daw is na-reduce. Okay? Reduced. And then ano daw ulit sabi kapag oxidized? Pag oxidized, siya yung reducing agent. So siya yung reducing agent. And then kapag na-reduce, siya yung oxidizing agent. Okay? So ibig sabihin, ang reducing agent natin is si zinc. Tapos ang oxidizing agent natin is si HCl. Okay? Ito si reducing, ito si oxidizing. So nagets naman po. Gets guys, gets. Gising pa ba kayo? Okay. So, tignan natin, tama ba tayo? Asan na yun? Ayun, reducing agent si zinc, oxidizing agent si HCl. So tama tayo. Okay, next naman, ito. Identify the reducing and oxidizing agents. So sulat natin. ClO2- plus ClO4- naging 2ClO3-. Yan. So, ang gagawin natin, first step lagi, identify yung charge. So, paano malalaman natin yung charge ni chlorine tsaka oxygen daw? So, ang sabi, okay, ang sabi daw, kapag daw pinag-add yung charges ni chlorine tsaka oxygen, ang magiging overall charge is negative. So, ibig sabihin, pag pinag-add natin charge ni Cl tsaka charge ni O2, dapat ang kakalabasan is -1. Okay? So, paano yun? So, sabi, dalawa daw yung oxygen. So, lagay natin O tsaka O. So, ang charge lagi ni oxygen, di ba, is -2. -2. Yan. Pag pinag-add natin yan, magiging -4. Ngayon, anong number daw ang magiging, anong number daw dapat na kapag pinag-add sa -4, ang magiging sagot is -1. So, bali ano yun? Di ba magiging ano yan? Dapat 3 yan. Yan. Kasi, 3 plus -4, ano yun? -1. So, ibig sabihin, kung 3 ito, dapat yung charge ni chlorine is +3. So, ibig sabihin, yung charge ni chlorine dito is +3. Yung charge ni oxygen dito is -2. Okay? Nagets po ba? Nagets ba kung paano nakuha yung +3? Bale, kinuha lang yung overall charge ni oxygen, which is -4. Tapos, dapat daw pag pinag-add yung charge ni chlorine tsaka oxygen, ang magiging sagot is -1. So, iisip ka ng number na kapag in-add sa -4, ang magiging sagot is -1. So, number na yon is 3. So, ibig sabihin, yung charge ni chlorine dito sa ClO2 is +3. Okay? So ngayon, dito naman, ClO4-. So sabi, isang Cl, tapos 4 na O. Tapos lahat sila may -2. Okay? So pag pinag-add yan, 2 plus 2 plus 2 plus 2, -8. Tapos dapat daw kapag pinag-add si chlorine tsaka oxygen, ang magiging sagot is -1. So ano ang number kaya na yon?
'Di ba positive 7? Kasi 7 minus 8 is negative 1. So, ibig sabihin, yung charge ni chlorine dito is positive 7. So, charge ni chlorine is positive 7, charge ni oxygen negative 2. Okay, nagegets po ba? Nagegets pa? Medyo, saang part? Medyo nakakalito. Yung sa pagkuha nung oxidation state ni chlorine. Okay, so bali ano lang kasi yun. 'Di ba may overall charge si chlorine or si chlorite na negative. So ibig sabihin pag daw pinag-add si chlorine tsaka oxygen, ang charge daw is negative 1. Okay, kaya negative 1. Ngayon, sabi, dalawang oxygen kasi subscript niya is 2. Lagay mo dalawang oxygen, 'di ba? And then, ano ba charge ni oxygen sa periodic table? Negative 2, diba? So, negative 2, negative 2. Pag pinag-add mo, magiging negative 4. Ngayon, iisip ka ng number na kapag in-add sa negative 4, ang magiging sagot is negative 1. Ngayon, kung nahihirapan kayong mag-isip ng number, ang gawin nyo na lang ganito. May magka-caltech tayo. So, lalagay nyo, yung number na hinahanap natin is si x. Tapos, x minus 4. Yan. Tapos is equal to negative 1. Yan. Tapos i-shift solve natin. So shift, solve for x. Ang sagot daw is 3. Ayan. Kaya 3 yung charge ni chlorine. So ganoon na rin yung nangyari dito. So kunwari hindi natin alam ito. Kunwari di natin siya alam. So magiging x minus 8 is equal to negative 1. Tapos i-shift solve. Ang sagot is 7. So, ibig sabihin, itong number na to is 7. At kung 7 ito, dapat ang charge ni chlorine is positive 7. O ganon. Dito rin, try natin dito sa ClO3. So, sabi, isang Cl tapos tatlong oxygen. Lahat sila may negative 2. Pag pinag-add yan, magiging negative 6. Tapos, yung overall charge daw ni neto is negative 1. So, is equal to negative 1. Yan. Tapos, iisip tayo ng number na pag pinag-add sa negative 6, magiging negative 1 sagot. So, lagay lang natin x minus 6 is equal to negative 1. Pag shift solve, ang sagot daw is 5. So, ibig sabihin, yung charge ni chlorine is positive 5. Okay? So, yung charge niya dito, positive 5 daw si chlorine, tapos negative 2 si oxygen. Okay? Yan, baka nagets nyo na. Gets ba guys? Kung paano nakuha yung oxidation state ni chlorine. Okay. Ngayon. Nothing beats a Jet2 holiday. So ngayon, titingin tayo dito. Dito, sa chlorine na to, positive 3 daw yung oxidation state. Tapos dito naging positive 5. So ano nangyari? Nagkaroon ng increase ng charge. So pag nag-increase ang charge, ano ulit? Oxidized siya. So ibig sabihin, si ClO2 minus, tama ba ClO2? ClO2, siya ay oxidized. Okay. And then, tingnan naman natin itong si ClO4. Dito, from positive 7, naging positive 5. So, bumaba yung charge niya. So, ano ulit ibig sabihin? Pag bumaba ang charge, siya ay na-reduce. So, ibig sabihin, si ClO4 minus, siya ay na-reduced. And then, ano ibig sabihin kapag na-oxidized? So, pag na-oxidized siya ay ang reducing agent at kapag na-reduce siya yung oxidizing agent. So, oxidized siya yung reducing agent. And then, since reduced ito, so oxidizing agent siya. So, ibig sabihin, si ClO2 minus siya yung reducing agent and ClO4 minus siya yung oxidizing agent. So, gets po ba?
Gets naman. Okay, check natin kung tama tayo. Ayun, reducing agent ClO2. Oxidizing agent ClO4. Okay, so tama tayo. Okay, next tayo. Balance the equation. Al plus Cu2 plus. Sorry guys. Okay, so Al plus Cu2 plus na naging Al3 plus Cu. Okay. So, ang gagawin lang natin para mabalance yan, okay, ang tinatawag dyan na method is, ano yan? Half reactions. Half reaction method. Okay. So, bali, ang gagawin lang natin, hahatiin natin itong equation sa dalawang half reactions. So, paano yun? So, magiging Al na naging Al plus 3. Tapos, Cu plus 2 na naging Cu. Okay? So, pagpa-partnerin nyo lang yung parehas na element. Okay? It's ba, guys? Okay. So, ngayon, ang charge ni Al dito is 0. Di ba 0 lagi yung charge ng mga mag-isa lang? Unless stated. So, 0 ito, tapos ito rin 0. Okay? So, ngayon, ang kailangan natin gawin is mabalance yung electron o yung charge. So, ano yung kailangan nating ilang electrons yung kailangan idagdag para itong 3 maging 0? Diba ano yan? 3 electrons dapat. Kasi positive 3 plus 3 times negative 1 is 0. Diba? So, 3 minus 3, 0. Kaya tayo nagdagdag ng 3 electrons. Okay? Tapos, ngayon, dito naman, itong Cu2 plus ay plus 2, dapat maging 0 yung charge. So, magdadagdag tayo ng 2 electrons para maging 0 yung charge. Okay? So, nagets ba? Bali, nagdagdag lang tayo ng ilang number of electrons para pag pinag-add yung charge, magiging 0 or equal sa kung ano yung charge na nandito sa kabila. Okay? Okay, ngayon, ngayon ang gagawin natin, tawag dito, gagamit tayo ng parang Hess law. So, kailangan natin kasi is makancel itong electrons na to. Okay, so, dapat maging equal sila ng number. 'Di ba? So, ang gagawin natin, i-multiply natin to sa 2, tapos ito, i-multiply natin sa 3. Okay, pag ginawa natin yon magiging 2Al na naging 2Al plus 3 plus 6 electrons, 'di ba? 3 times 2, 6. So, ganun yan. Ito yung ito yon, ito. Tapos, ito naman, multiply sa 3. So, 3Cu plus 2 plus 6 electrons is equal to 3Cu. Okay? Tapos, since parehas sila, tapos nasa magkabilang side ng equation, makakancel na sila, 'di ba? Tapos, bring down na lang tayo ng mga natira. So, 2Al plus 3Cu plus 2 na naging 2Al plus 3 plus 3Cu. Yan po yung balanced equation natin. Okay? Nagets nyo ba or masyadong mabilis ako? Nagets nyo po ba? Low. So again, recap lang. Okay? Ang ginawa lang natin, hinati natin itong buong equation sa dalawa. Pinagpartner yung magkaparehas na element. So Al, tsaka Al plus 3, tsaka Cu2 plus 2, tsaka Cu. Tapos magdadagdag tayo ng electrons doon sa may charge. Bakit? Para maging 0 siya. Kung nagdagdag tayo ng 3 electrons dito, so positive 3 plus negative 3, magiging 0.
Okay, kaya tayo nagdagdag ng 3 electrons. Tapos dito rin, kaya tayo nagdagdag ng 2 electrons kasi positive 2 plus negative 2, 0. Okay? Tapos, ginawa lang natin, minultiply natin to sa 2, tapos ito sa 3, para maging equal yung electrons. Para silang 6 electrons. Para makancel natin. Okay? Tapos, ang matitira na lang, 2Al plus 3Cu, naging 2Al plus 3Cu. Gets ba? Gets ba, guys? Okay, so, ayan. So, tama tayo. Okay, next tayo. Balance the equation under acidic conditions. Okay, so, ito, pag sinabi acidic conditions, ang ginagawa natin dyan is nagdadagdag tayo ng water tsaka hydrogen ion. Okay, so ano bang ibig sabihin nun? So, una, i-separate natin to half reactions. So, BrO3 minus tsaka Br minus. Tapos, Zn to Zn plus 2. Okay. So, kung mapapansin po ninyo, ito may 3 oxygen, pero dito wala naman. So, ang ginagawa po natin kapag kulang ng oxygen, nagdadagdag tayo ng water. So, since 3 oxygen yung nawawala, magdadagdag tayo ng 3 water. Okay? Gets? Tapos, since nagdagdag tayo ng 3 water, may kasamang H2 yun. So, dito may 6 na H2, di ba? So, dito magdadagdag tayo ng 6 na H rin. Okay? So, ganun po. Pag kulang, okay, ulitin ko. Kapag kulang ng oxygen, okay, ang dinadagdag is water. Okay? So, since 3 oxygen nawawala, dadagdag tayo ng 3 water. Tapos, ito, sobra siya ng 6 na hydrogen. Dito wala. So, ang dinadagdag kapag kulang ng hydrogen is H+. Ayan. So, kaya 6 na H plus kasi 3 times 2, yun, H. So, yun po yung process. Ngayon, ibabalance natin yung charge. So, yung overall charge dito, di ba ano to? Positive 6. Tapos dito, negative 1. So, ang overall charge sa side na ito is positive 5. Tapos dito, ang overall charge dito, since wala naman tong charge, negative 1 lang. Okay? So ngayon, ano yung idadagdag, ilang electrons yung idadagdag natin dito para maging negative 1? Okay? So ilan? So ang idadagdag natin is, i-move ko nga to. Ang idadagdag natin is 6 na electrons. Bakit? Negative 6 plus 5. Diba negative 1? Kaya kaya 6 na electrons. Okay? So gets ba? Kasi kapag yan magiging negative 6, so negative 6 plus 5, negative 1. So equal dito sa side na to. Okay? So yun po yung sa half reaction ng ito. So yun lang yung process. Ngayon, ito naman, since wala namang oxygen, so yung standard na lang na procedure, so ilan idadagdag mong electrons para maging 0 siya, kasi 0 yung charge dito, di ba? So ilan idadagdag mo? So dadagdag ka ng 2 electrons. Di ba? Kasi positive 2 plus negative 2 is 0, which is equal sa dito. Okay? So nakakasunod pa po ba? Nakakasunod pa, guys. Okay. Ngayon, ang kailangan natin gawin is makancel itong electrons. Kailangan natin silang makancel. So, para makancel yun, dapat parehas sila ng coefficient.
So, ang gagawin natin, i-multiply natin to sa 3. Bakit? Kasi pag multiply yan sa 3, magiging 3Zn plus 2, tas 2 times 3, that's 6. Okay? So, parehas na dito. So, kapag kinopya natin to, wait lang, i-bring down ko lang. Ayan. So, makakancel natin ito, 'di ba? Kasi magkabilang side sila, tapos same ng coefficient. So, pag kinancel natin yan, pag i-bring down natin yung mga natira, magiging 3Zn plus BrO3 plus 6H plus na naging 3Zn plus 2 plus Br minus plus 3H2O. Okay, yan po yung balanced equation natin. So, nagets po ba kung paano kapag sa acidic solution, acidic condition? Gets ba guys? So, ano yan, recap para magets nyo lalo. So, ito, yung BrO3 tsaka Br, ginawa natin ng half reactions. Tapos, since ito may sobrang 3 oxygen, dadagdag tayo ng 3 water para mabalance si oxygen. Tapos, since kasama sa water is H2, so ibig sabihin dito may 6 na H. Dito wala. Kaya nagdagdag tayo ng 6H+. Okay? Tapos, pag nagawa na yon, balance na yung mga elements, ibabalance naman yung charge. So dito yung overall charge dito is positive 5. Bakit positive 5? Kasi may 6 na positive tapos may isang negative. So positive 6 plus negative 1 edi positive 5. Okay? Tapos dito yung overall charge naman negative 1. So kailangan ma-equal itong positive 5 tsaka negative 1. So ang gagawin natin, magdagdag tayo ng electrons dito para maging negative 1 siya. So ilang electrons yung idadagdag? 6. Bakit 6? Kasi negative 6 plus 5 is negative 1. Okay? So ganun lang. Tapos sunod naman tayo dito sa sunod na half reaction. So dito Zn, naging Zn plus 2. So dito, mas mataas siya ng 2. So magdadagdag tayo ng 2 electrons. Para positive 2 plus negative 2, 0. Equal siya sa charge netong Zn na 0. Okay? Tapos pag na-balance na yung charges, yung elements, kailangan nyo nang i-cancel si electrons. So ito, minultiply natin to sa 3 para maging 6 electrons siya, which is kaparehas neto. Para ma-cancel natin si 6 electrons. Tapos pag ginawa yun, ibaba na lang lahat ng mga natira. So 3Zn plus BrO3 plus 6H plus na naging 3Zn plus 2 plus Br minus plus 3H2O. Okay. So ganun lang po. Check natin. Yan, tama tayo. Okay. So last number. Wow, tapos na. Okay. Last number. So again, gagawin lang dito. Acidic conditions daw ulit. So half reactions lang. So ano yung half reactions natin? Al tsaka Al plus 3. Tapos ito naman ClO minus naging Cl minus. Okay? So ito muna i-balance natin. So yung charge neto is 0. Ito naman positive 3. So magdadagdag tayo ng 3 electrons. Kasi positive 3 plus negative 3 is 0, which is equal dito. Okay? So yun na yung balance netong half reaction. Dito naman. So dito, may isang oxygen, tas dito wala. So magdadagdag tayo ng isang water. Okay? Isang water. Kasi may sobra dito na isang oxygen. So nagdagdag tayo ng water para mabalance si oxygen. Tapos, since may H2 na dito dahil dun sa water, dadagdag rin tayo dito ng H. So magdadagdag tayo ng 2 H+. Okay? Tapos,
gagawin na natin, ibabalance natin yung charge. So ano ba yung overall charge dito? So positive 2 plus negative 1, edi positive 1. Tapos dito, ang overall charge dito is negative 1 lang. Ayun no, negative. So ngayon, magdadagdag tayo ng electrons para itong positive 1 ay maging negative 1. So ilang electrons kaya yon? So 2 electrons yun, di ba? Kasi negative 2 plus 1 is negative 1. Okay? Tapos yan, nabalance na natin yung charge, nabalance na natin yung elements. Gagawin natin, kailangan nang makancel itong dalawang electrons. So paano yan? Dapat equal sila ng coefficient. So ang gagawin natin, i-multiply natin to sa 2, ito i-multiply natin sa 3. So magiging 2AL na naging 2AL plus 3 plus 6E minus. Tapos ito naman, multiply sa 3, ito. So 3 times 2, 6E minus plus 2 times 3, 6H plus 3 times 1, so 3ClO minus na naging 3 times 1, 3Cl minus plus 3 times 1, 3H2O. Yan. Tapos pwede natin i-cancel kasi parehas na si electrons. Tapos bring down na lang natin yung mga natira. So magiging sulat ko. So magiging 2Al plus 3ClO minus plus 6H plus na naging sorry, wala pala tong Al. 2Al positive 3 plus 3Cl minus plus 3H2O. And yan po yung balanced chemical equation natin. Okay, so nagets naman po. Okay, so goods naman. Okay, so tama ba tayo? Tama. Okay. And doon na po magtatapos yung ating study session po. So, wala naman pong tanong or baka violent action. Baka may mali ako sa pag-solve. Okay. So, Nothing beats a Jet2 holiday. Nice, galing-galing ang turo. Hello. Nothing beats a Jet2 holiday. Ayan guys, Nothing beats a Jet2 holiday. ang galing-galing na. So kung may questions naman kayo, paki-PM na lang sa kanya. Okay. Thank you po sa lahat ng umattend. Okay, good luck po sa midterms. Pwede na po kayong mag-leave. By the way, yung recording, pahingi ako ng copy para may post natin sa kung gusto nila i-recall.